Sa videong ito, may maririnig ka na maaaring ganap na magbago sa paraan ng pag-aalaga mo sa iyong katawan tuwing gabi, lalo na kung ikaw ay lampas na sa edad na 50. Hindi ito isa na namang usong-usapang pangkalusugan. Ito ay tungkol sa isang simpleng gawi na ginagawa ng maraming senior gabi-gabi, nang hindi nila namamalayan na maaari pala nitong tahimik na sinisira ang kanilang tulog, panunaw, at maging ang kalusugan ng puso. Kung umiinom ka ng lemon water sa gabi dahil naniniwala kang nakababawas ito ng pamamaga, nililinis ang katawan, o nakatutulong para tumanda ng mas malusog, kailangan mong panoorin ang videong ito hanggang dulo. Dahil ang mga susunod mong matututunan ay maaaring magpaliwanag kung bakit pakiramdam mo ay pagod ka pa rin paggising, bakit mas mababaw na ang tulog mo kaysa dati, o bakit may kakaibang pakiramdam ang tiyan mo sa gabi kahit pakiramdam mo ay ginawa mo naman ang lahat ng tama. May mga senior na naniniwalang binago ng lemon water ang kanilang buhay. Pero may iba rin na hindi namamalayang ito pala ang dahilan ng kanilang acid reflux, madalas na pag-ihi sa gabi, o hindi mapakaling tulog. Hindi ang lemon ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ay ang timing. At halos walang malinaw na nagpapaliwanag nito hanggang ngayon. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo kung kailan nagiging isang makapangyarihang anti-inflammatory na kakampi ang lemon water, at kung kailan naman ito tahimik na nagiging kalaban ng iyong tulog. Mauunawaan mo ang isang malaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga lampas 50, ang patakarang sinusunod ng mga doktor at sleep specialists, at kung paano mo mapoprotektahan ang iyong gabi nang hindi isinusuko ang mga bagay na gusto mo. Kaya huwag kang mag-skip. Huwag kang manood ng kalahati lang at umalis. Ang pinakamahalagang bahagi ng video na ito ay nasa bandang huli, at maaari nitong iligtas ang iyong tulog. Bago tayo magpatuloy, gusto kong huminto ka ng 2 segundo at may sabihin sa comments. Sabihin mo kung saan ka nanonood ngayon, ang iyong bansa o lungsod. Binabasa ko ang mga komentong iyon, at gusto kong malaman kung saan nanonood ang ating gintong sustansya family. At kung mahalaga sa iyo ang paksang ito, kung mahalaga sa iyo ang iyong tulog, kasukasuan, panunaw, at kalusugan paglampas 50, mag-iwan ka ng malaking baya sa comment section ngayon din. Siguraduhin itap ang thumbs up, at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya. Ang channel na ito ay ginawa para sa iyo, para sa iyong kalusugan, at para sa mga darating pang taon ng iyong buhay. Ngayon, makinig kang mabuti, dahil ang susunod na bahagi ay maaaring mas tumama sa iyo kaysa sa inaasahan mo. Ang lemon water ay naging parang ritual na para sa maraming senior. Para sa ilan, ito ang huling iniinom bago matulog. Para naman sa iba, isa itong munting paraan ng pag-aalaga sa sarili, parang sinasabi nila, may ginagawa akong mabuti para sa katawan ko. Maaaring nakuha mo ang gawin na ito mula sa kaibigan, kapamilya, social media, o kahit sa isang health video na nangako ng mas maayos na panunaw, mas kaunting pamamaga, at mas malinis na katawan. At kung tutuusin, sino ba ang ayaw niyan? Lalo na habang tayo'y tumatanda. Maraming umiinom ng lemon water dahil narinig nilang nakababawas ito ng pananakit ng kasukasuan, nakatutulong maglabas ng toxins, sumusuporta sa atay, nagpapabuti ng sirkulasyon, at nakapagpapabagal pa raw ng pagtanda. Simple. Natural. Mukhang ligtas. Kaya nagiging rutina, at ang mga rutina ay pakiramdam natin ay tama, kahit hindi natin lubos na nauunawaan. Kung nagsimula kang uminom ng lemon water dahil may nagsabi sa iyo na ito ay healthy o mabuti para sa seniors, maglagay ka ng like sa comments ngayon. Hindi ka nag-iisa. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Hindi sumikat ang lemon water dahil ito ay masusing pinag-aralan sa mga nakatatanda, lalo na sa gabi. Sumikat ito dahil gumagana ito sa pangkalahatan, at inakala ng mga tao na kapag healthy, ibig sabihin ay healthy kahit anong oras. Doon nagsisimula ang problema. Malinaw ang sinasabi ng mga doktor at eksperto sa nutrisyon, habang tayo'y tumatanda, nag-iba ang reaksyon ng ating katawan. Ang dati nakakagaan sa edad 30 ay maaaring nakakairita na sa edad 60.
Ang nakatulong sa panunaw sa umaga ay maaaring makaabala na sa gabi. Hindi mahika ang lemon water, nakikipag-ugnayan ito sa iyong katawan, at ang katawan ay nagbabago habang tumatanda. Maraming senior ang hindi na kinu-question ang gawin na ito dahil mukhang wala namang masama. Lemon lang naman. Tubig lang naman. Pero kapag ang isang bagay ay naging rutina, humihinto na tayong makinig sa sinasabi ng ating katawan. Ang madalas na pagbangon sa gabi para umihi. Ang bahagyang hapdi sa dibdib. Ang hindi mahimbing na tulog. Ang pakiramdam na pagod ka pa rin paggising kahit walang malinaw na dahilan. Hindi ito normal lang na pagtanda. Minsan, ito ay mga senyales. At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na manatili ka hanggang dulo ng video na ito. Dahil ang layunin dito ay hindi takutin ka palayo sa lemon water. Ang layunin ay tulungan kang maunawaan kung kailan ito tumutulong sa iyong katawan at kung kailan ito kumikilos laban sa iyo, lalo na sa gabi. Kung naisip mo na minsan, ginagawa ko naman ang lahat ng tama, bakit parang may mali pa rin? Mag-comment ka ng I feel this sa ibaba. At huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang susunod nating tatalakayin ay magpapaliwanag kung bakit binabago ng pagtanda ang lahat. At kung bakit mas mahalaga ang timing kaysa sa iniisip ng karamihan sa mga senior. Habang tayo ay tumatanda, may isang napakahalagang bagay na nangyayari na kadalasang hindi itinuturo o binibigyang halaga, nagbabago ang mga patakaran sa loob ng katawan. Hindi ito dahan-dahan. Hindi ito banayad. Kundi sa mga paraang tahimik ngunit araw-araw na nakaapekto sa ating tulog, panunaw, enerhiya, at pamamaga. Pagkatapos ng edad na 50, hindi na pinoproseso ng katawan ang pagkain at inumin tulad ng dati. Natural na bumababa ang stomach acid. Humihina ang mga kalamnan na kumokontrol sa panunaw at acid reflux. Bumagal ang pagsasala ng mga bato. Nagiging masensitibo ang pantog. At mas matagal bago tuluyang kumalma ang nervous system sa gabi. Hindi ito kahinaan. Ito ay biyolohiya. Ang mga bagay na perpektong gumana noong 30 o 40 ay maaari na ngayong magdulot ng hindi komportableng pakiramdam, pagkabalisa, o putol-putol na tulog, kahit pa kumakain ka ng tamang pagkain at umiinom ng tamang inumin. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pumapalya ang katawan. Ibig sabihin nito, kailangan na nito ng tamang oras, tamang pag-aalaga, at mas malalim na pag-unawa. Malinaw ang sinasabi ng mga doktor na nag-aaral ng pisyolohiya ng pagtanda. Habang tayo'y tumatanda, mas nagiging sensitibo ang sistema ng panunaw sa asido. Mas kaunti ang proteksyon ng esophagus laban sa reflux. Mas malakas ang reaksyon ng mga bato sa pag-inom ng likido sa huling bahagi ng araw. At mas nagiging marupok ang utak sa anumang nakaabala sa natural na paglabas ng melatonin, ang hormone na kumokontrol sa mahimbing na tulog. Ito ang dahilan kung bakit mas mahalaga na ngayon ang mga gawi sa gabi kaysa dati. Isang simpleng inumin tulad ng lemon water ay maaaring magpasigla ng panunaw sa oras na dapat ay bumabagal na ang katawan. Maaari nitong gisingin ang mga bato sa panahong dapat ay nagpapahinga na ang mga ito. Maaari nitong bahagyang mairita ang lining ng tiyan sa oras na dapat ay nagaganap ang pagkumpuni at paggaling. At ang lahat ng ito ay maaaring mangyari nang walang matinding sakit, kaya maraming senior ang hindi agad nakokonekta ang mga senyales. Kung nasabi mo na minsan, dati naman wala akong ganitong problema, mag-comment ka ng that's V sa ibaba. Hindi ka ipinagkakanulo ng iyong katawan. Humihingi lamang ito ng pagbabago. At dito nagkakamali ang karamihan. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa paggawa ng mas marami, ito ay tungkol sa paggawa ng mga bagay sa tamang oras. Ang timing ay nagiging gamot. Ang timing ay nagiging proteksyon. Kung ikaw ay lampas na sa 50, maglaan ng sandali at ilagay sa comments ang iyong age range, 50, 55, 56, 60, 61, 65, o 66 pataas. Kilalanin natin kung nasaan tayo, dahil ang susunod nating tatalakayin ay direktang nakaapekto sa kung paano kumikilos ang pamamaga at tulog sa tumatandang katawan.
Manatili ka lang. Ang susunod na bahagi ay magpapakita kung bakit ang isang bagay na sinasabing nakababawas ng pamamaga ay maaari palang magpalala nito kapag ginawa sa maling oras. Linawin muna natin ito ngayon dahil dito nagtatapos ang kalituhan para sa marami. Nakakatulong ang lemon water sa mga senior, ngunit sa mga tiyak na kondisyon lamang. Hindi ito milagrosong inumin na pwede mong gamitin kahit kailan at asahan ang parehong resulta. Kapag ginamit ng tama, sinusuportahan nito ang katawan. Kapag ginamit sa maling oras, tahimik itong kumikilos laban sayo. Kapag iniinom ang lemon water ng mas maaga sa araw, lalo na sa umaga o maagang hapon, maaari nitong banayad na pasiglahin ang panunaw, suportahan ang mga liver enzymes, at tulungan ang katawan na iproseso ang pamamaga ng mas maayos. Sa mga oras na ito, natural na mas mataas ang stomach acid, aktibo ang mga bato, at nakaayon ang mga hormone para sa panunaw at paglilinis. Sa ganitong oras, kakampi ng katawan ang lemon water, hindi kalaban. Sa umaga, nagigising ang sistema ng panunaw. Handa ang atay na magproseso ng nutrients. Epektibong nagsasala ang mga bato. Ang kaunting lemon sa maligamam na tubig ay maaaring magpalakas sa mga prosesong ito ng walang stress. Kaya maraming doktor at nutrisyonista ang nagrerekomenda ng lemon water sa umaga, hindi sa gabi. Pero narito ang bahagi na bihirang marinig ng karamihan. Sa gabi, lumilipat ang katawan sa ibang mode. Bumabagal ang panunaw. Bumaba ang produksyon ng asido. Ang nervous system ay naghahanda para sa pagkumpuni at pahinga. Ang mga bato ay naghahanda na bawasan ang pagbuo ng ihi. Hindi na interesado ang katawan sa pagproseso ng asido o likido, nakatuon ito sa paggaling. Kapag uminom ka ng lemon water sa gabi, hinihiling mo sa katawan na gawin ang gawain ng araw sa oras ng gabi. Nagkakaroon ng salungatan sa loob ng sistema. At palaging may kabayaran ang ganitong salungatan, karaniwan sa anyo ng mahinang tulog, hindi komportableng pakiramdam, o pamamaga na hindi tuluyang nawawala. Kung umiinom ka ng lemon water sa gabi, dahil naniniwala kang ito ang pinakamainam na oras para sa paggaling, maglagay ka ng laya sa comments ngayon din. Hindi ibig sabihin nito na masama ang lemon water. Ibig sabihin nito, ang timing ang pinakamahalaga, lalo na pagkatapos ng edad na 50. Ang nakatutulong sa pamamaga sa araw ay maaaring sumira sa tulog sa gabi. At kung walang mahimbing na tulog, hindi tunay na makagagaling ang katawan, kahit ano pa ang inumin mo bago matulog. Kung nagsisimula mo nang maunawaan na ang pagiging healthy ay hindi lang tungkol sa kung ano ang iniinom mo, kundi kung kailan mo ito iniinom, mag-comment ka ng understand sa ibaba. Siguraduhing i-like ang video na ito at manatiling nakasubscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang susunod na bahagi ay magpapaliwanag kung bakit ang reputasyon ng lemon water bilang anti-inflammatory ay hindi nakadepende sa pag-inom nito sa gabi, at kung bakit mas mahalaga ang tulog kaysa sa anumang inumin na maaari mong inumin bago matulog. Dito natin kailangang paghiwalayin ang paniniwala at biolohiya, dahil maraming senior ang taos-pusong naniniwala na ang pag-inom ng lemon water sa gabi ay lumalaban sa pamamaga habang sila'y natutulog. Maganda ang intensyon, ngunit iba ang sinasabi ng agham. Ang lemon ay may vitamin E, flavonoids, at mga natural na plant compounds na tumutulong sa kakayahan ng katawan na pamahalaan ang pamamaga. Totoo ito. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong mag-neutralize ng free radicals at suportahan ang balance ng immune system. Pero narito ang napakahalagang detalye na hindi naririnig ng karamihan, ang pagbawas ng pamamaga ay hindi nakadepende sa pag-inom nito sa gabi. Hindi biglang nagiging mas anti-inflammatory ang katawan mo dahil lang uminom ka ng lemon water bago matulog. Sa katunayan, maaari pang mangyari ang kabaligtaran kung ang inumin na yon ay nakakaabala sa iyong tulog. Ipinapakita ng mga medikal na pag-aaral na ang benepisyo laban sa pamamaga ay nagmumula sa konsistensya, hindi sa pag-inom sa gabi. Kapag iniinom mo ang mga sustansyang nakatutulong sa katawan sa oras na aktibo ang panunaw, sirkulasyon, at metabolismo, karaniwan sa araw, mas mahusay itong nasisipsip at nagagamit ng katawan.
Ang mga benepisyo ay naiipon sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pamamaga sa gabi ay pinamamahalaan ng isang mas makapangyarihang bagay kaysa lemon water, ang kalidad ng tulog. Sa panahon ng malalim na tulog, naglalabas ang katawan ng melatonin at growth hormone. Ang mga hormone na ito ang nag-aayos ng mga tissue, nagpapakalma ng pamamaga, nagreregula ng immune function, at nagpapababa ng pain signals. Kapag napuputol ang tulog, kahit bahagya lamang, napuputol din ang prosesong ito ng paggaling. Ito ang dahilan kung bakit napakahigpit ng mga sleep specialist pagdating sa kung ano ang iniinom bago matulog. Anumang bagay na nagdudulot ng iritasyon sa asido, pagpapasigla ng pantog, o aktibidad sa panunaw ay maaaring magpababa ng lalim ng tulog, kahit hindi ka tuluyang magising. At kapag nabawasan ang deep sleep, tahimik na tumataas ang pamamaga kinabukasan. Kung ngayon mo lang naririnig na maaaring mabura ng mahinang tulog ang benepisyo ng mga healthy na inumin, mag-comment ka ng maili sa ibaba. Pag-isipan mo itong mabuti. Kung ang lemon water ay nagdudulot sa iyo ng mas madalas na pagbangon, acid reflux, o pag-ikot-ikot sa kama, kahit kaunti lang, maaari nitong pinapataas ang pamamaga imbes na binabawasan. Hindi dahil masama ang lemon, kundi dahil nakikialam ito sa pinakamalakas na oras ng paggaling ng katawan. Ito ay isang mahirap tanggapin na katotohanan, ngunit nagbibigay lakas. Hindi mo kailangan ng mas maraming remedyo. Kailangan mo ng mas mahusay na pagsunod sa kung paano talaga gumagaling ang katawan mo ngayon. Kung mahalaga sa iyo ang natural na pagbawas ng pamamaga at sabay na pagprotekta sa iyong tulog, itap ang thumbs up at manatiling nakasubscribe sa Gintong Sustansya. Dahil ang susunod nating tatalakayin ay magpapaliwanag kung paano ang isang napakaliit na bagay ay maaaring tahimik na maging kalaban ng tulog, lalo na sa mga senior. Ito ang bahaging ayaw marinig ng karamihan, dahil hinahamon nito ang isang gawin na pakiramdam ay walang masama. Ang lemon water sa gabi ay kadalasang hindi nagdudulot ng malakas o malinaw na problema. Sa halip, nagdudulot ito ng tahimik na pagkaabala, ang uri na unti-unting nagnanakaw ng tulog nang hindi mo namamalayan ang dahilan. Para sa mga senior, mas maselan na ang tulog. Hindi na kasing daling pumasok sa malalim na tulog ang katawan tulad ng dati. Mas maikli ang REM cycles. Mas madaling magising ang utak kahit sa maliliit na abala. Kaya kapag may nakialam, even kaunti lang, mas malaki ang epekto kaysa sa mas batang katawan. Ang lemon water ay maasim at nakakadagdag ng likido. Ang kombinasyong ito ay makapangyarihan at sa gabi, maaari itong maging problema. Ang asido ay maaaring makairita sa lining ng tiyan o magpaluwag sa kalamnan na pumipigil sa pag-akyat ng asido sa esophagus. Maaaring wala kang maramdamang matinding sakit, pero nararamdaman ng katawan ang abala. Nakikita ito ng utak bilang stress, at ang stress ay kalaban ng malalim na tulog. Kasabay nito, ang tubig ay nagpaparami ng ihi. Kahit hindi ka tuluyang magising, nanatiling alerto ang utak, naghihintay sa pangangailangang umihi. Nahahati ang tulog. Nawawala ang mahahaba at tuloy-tuloy na cycle, ang uri ng tulog na kailangan ng katawan para ayusin ang pamamaga, memorya, at mga kalamnan. Maraming senior ang nagsasabi, madali naman akong makatulog, pero hindi ako tumatagal sa tulog. Ito kadalasan ang dahilan. Kung nakahiga ka na sa kama na iniisip mong ginawa mo na ang lahat ng tama, pero nagising ka pa ring pagod, mag-comment ka ng yes ni sa ibaba. Nagbabala ang mga sleep specialist na lalo ng sensitibo ang mga nakatatanda sa pag-inom ng likido at maaasim na inumin sa gabi. Ang resulta ay hindi palaging heartburn o sakit, kundi mas magaan na tulog, madalas na micro-awakenings, at mas kaunting oras sa pinakamalalim na yugto ng pahinga. At narito ang pinakanakakainis na bahagi, sinisisi ng mga tao ang pagtanda. Pero hindi palaging pagtanda ang dahilan. Minsan, ito ay isang gawin na hindi na dapat ginagawa sa gabi. Kung nagigising ka kahit isang beses sa gabi, lalo na para umihi, maglagay ka ng laya sa comments. Siguraduhing i-like ang video at manatiling nakasubscribe sa Gintong Sustansya, dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang kondisyon na maraming senior ang mayroon nang hindi nila alam,
Isang kondisyon na ginagawang mas mapanganib ang lemon water sa gabi kaysa sa inaakala. Dito nagiging seryoso ang usapan, dahil maraming senior ang naniniwala na kung wala silang nararamdamang hapdi o sakit, ibig sabihin ay wala silang problema sa acid reflux. Ang paniniwalang ito ay mapanganib. May isang kondisyon na tinatawag na silent reflux, at nakaapekto ito sa napakaraming nakatatanda nang hindi man lang nila namamalayan. Ang silent reflux ay hindi nagpapakita ng sarili sa anyo ng matinding sakit o malinaw na heartburn. Sa halip, tahimik itong kumikilos. Umaakyat ang asido habang ikaw ay nakahiga, lalo na sa gabi, at iniirita ang lalamunan, daanan ng hangin at esophagus. Nararamdaman ng utak ang iritasyong ito at tumutugon sa pamamagitan ng pag-alis sa iyo sa malalim na tulog, minsan ilang segundo lang, minsan mas matagal. Maaaring hindi mo maalalang nagising ka, pero napuputol ang cycle ng iyong tulog. Pinapataas ng lemon water ang panganib na ito dahil ito ay maasim at dahil ang pag-inom ng likido malapit sa oras ng pagtulog ay naglalagay ng presyon sa tiyan. Kapag ikaw ay nakahiga, hindi na tumutulong ang gravity para panatilihin ang asido sa tamang lugar. Sa mga senior, madalas nang mas mahina ang kalamnan na pumipigil sa pag-akyat ng asido, kaya mas malaki ang tsansa ng reflux sa gabi. Nagbabala ang mga medical na eksperto na ang paulit-ulit na nighttime reflux, kahit silent reflux, ay maaaring magdulot ng chronic na iritasyon sa lalamunan, pag-ubo, pamamaos, pagkaabala sa paghinga habang natutulog, at tuloy-tuloy na pagkapagod. Marami ang sinisisi ang allergy, pagtanda, o stress, nang hindi nila namamalayang nagsisimula pala ang problema sa iniinom nila bago matulog. Kung nagigising ka na may tuyong lalamunan, pangangailangang linisin ang boses, o bahagyang ubo sa umaga, mag-comment ka ng layas ngayon din. Hindi ito dapat baliwalain. Gabi-gabi na exposure sa asido ay pumipigil sa tamang pagkumpuni ng katawan habang natutulog. Pinananatili rin nito ang nervous system sa isang bahagyang alertong estado na nagpapataas ng pamamaga imbes na magpababa nito. Ang pinakamapanganib sa silent reflux ay ang pakiramdam na wala itong sintomas. Ang kawalan ng sakit ay hindi nangangahulugang walang pinsala. Kung nasabi mo na minsan, natutulog naman ako, pero hindi ako nakakaramdam ng pahinga, mag-comment ka ng unrested sa ibaba. Manatili ka lang at siguraduhing nakalike ang video at nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya, dahil sa susunod na kabanata, ipapaliwanag natin kung paano naapektuhan ng lemon water sa gabi ang iyong mga bato at pantog, at kung bakit ang pagbangon sa gabi para umihi ay hindi lang istorbo, kundi mapanganib para sa mga senior. Isa ito sa mga pinakanapapabayaan na issue sa mga senior, pero malaki ang epekto nito sa kalidad ng buhay kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang lemon water ay maaaring mukhang banayad, pero sa loob ng katawan, kumikilos ito bilang diuretic. Ibig sabihin, pinapataas nito ang produksyon ng ihi. Sa araw, hindi ito problema. Sa gabi, nagiging seryosong abala ito. Habang tumatanda, ang mga bato ay natural na bumabagal sa pagproseso ng likido sa gabi. Ang pagbabagong ito ay tumutulong para manatiling tulog ng mas matagal at pinoprotektahan ang katawan mula sa hindi kinakailangang stress sa gabi. Kapag uminom ka ng lemon water malapit sa oras ng pagtulog, sinisira mo ang natural na ritmo na ito. Ang resulta ay simple ngunit malakas ang epekto, mas mabilis na pupuno ang pantog habang ikaw ay natutulog. Kahit hindi ka agad magising, nararamdaman ng utak ang presyon sa pantog. Dahil dito, nananatiling bahagyang alerto ang nervous system. Nagiging mababaw ang tulog. Umiikli ang real cycles. Napuputol ang paggaling ng katawan. Maraming senior ang tinatanggap ang pagbangon sa gabi para umihi bilang inormal lang sa pagtanda. Pero nagbababala ang mga doktor na nag-aaral ng tulog at pagtanda na ang madalas na pag-ihi sa gabi ay isa sa pinakamalalaking kalaban ng tunay na pahingang tulog pagkatapos ng edad na 50. Kung nagigising ka ng higit sa isang beses sa gabi para umihi, mag-comment ka ng lies ngayon din. At narito ang bahaging bihirang pag-usapan. Sa bawat pagbangon mo sa kama sa gabi, tumataas ang panganib na ikaw ay madapa o mahulog.
Ang mahinang paningin, bigla ang pagbaba ng blood pressure, kapag tumayo, at antok ay nagsasama-sama at ginagawang delikado ang mga paglalakad sa gabi. Ang mga pagkahulog sa gabi ay isa sa mga pangunahing sanhi ng hip fractures at pagkakaospital sa mga nakatatanda. Ibig sabihin nito, ang isang simpleng gawi, tulad ng pag-inom ng lemon water sa gabi, ay maaaring tahimik na magpataas ng panganib nang hindi mo kailanman inuugnay ang mga pangyayari. Kung nakaramdam ka na ng pagkahilo o pagiging alanganin kapag bumabangon sa gabi, mag-comment ka ng careful sa ibaba. Hindi ito tungkol sa pananakot. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ang pagprotekta sa iyong tulog ay pagprotekta rin sa iyong kaligtasan. Siguraduhing manatiling nakasubscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang susunod na bahagi ay napakahalaga. Pag-uusapan natin kung sino-sino ang talagang dapat umiwas sa lemon water sa gabi, at kung bakit para sa ilang senior, ang gawin na ito ay mas nakasasama kaysa nakatutulong. Ngayon, kailangan nating maging diretsyo, dahil dito na nagiging seryoso ang pag-inom ng lemon water sa gabi, hindi na ito simpleng gawi lamang, kundi tunay na panganib para sa ilang senior. Hindi lahat ay pareho ang reaksyon, pero may mga grupo ng tao na hindi dapat uminom ng lemon water sa gabi, kahit ano pa ang mangyari. Kung ikaw ay may acid reflux o GERD, ang lemon water bago matulog ay maaaring palalain ang sintomas kahit wala kang nararamdamang agarang hapdi. Ang mga maaasim na inumin ay nagpapahina sa kalamnan na pumipigil sa pag-akyat ng asido sa tiyan. Kapag nakahiga ka, mas madali nang umakyat ang asido, nakakaabala sa tulog at iniirita ang daanan ng hangin. Maraming senior na may reflux ang iniisip na kontrolado na nila ito dahil nawala ang hapdi, pero tahimik pa rin ang exposure sa gabi. Kung ikaw ay may overactive bladder o madalas umihi sa gabi, laban sa iyo ang lemon water. Ang dagdag na likido at ang banayad nitong diuretic effect ay nagpapataas ng presyon sa pantog sa pinakamasamang oras. Kailangan ng katawan mo ang katahimikan sa gabi, hindi stimulasyon. Kung ikaw ay may sensitibong bato o sinabihan na bantayan ang pag-inom ng likido sa gabi, nagdaragdag ang lemon water ng hindi kinakailangang stress. Mas mahirap nang magtrabaho ang mga bato sa pagtanda. Ang pagpilit sa kanila na iproseso ang dagdag na likido at asido sa gabi ay hindi nakatutulong, stress lang ito sa katawan. Kung nahihirapan ka sa insomnia, magaan na tulog, o madalas magising, maaaring isa ang lemon water sa mga nakatagong sanhi. Kahit banayad na hindi komportableng pakiramdam, reflux, o signal mula sa pantog ay maaaring pigilan ang malalim na tulog nang hindi ka tuluyang nagigising. Maaaring iniisip mo na tulog ka buong gabi, pero hindi natapos ng katawan ang proseso ng paggaling. At kung ikaw ay may mataas na blood pressure sa gabi o sensitibo ang ritmo ng puso, ang pagkaabala sa tulog ay nagpapahirap sa pagkontrol ng mga kondisyong ito. Ang pagkakahiwa-hiwalay ng tulog ay nagpapataas ng stress hormones na direktang nakakaapekto sa puso at mga daluyan ng dugo. Kung mayroon kang alinman sa mga kondisyong ito, mag-comment ka ng stop ngayon din. Hindi ito tungkol sa pagpigil mag-inom magpakailanman. Ito ay tungkol sa pagpili ng tamang oras. Ang lemon water sa araw ay pwede pa ring sumuporta sa kalusugan mo. Sa gabi, para sa mga kondisyong ito, nagiging pasanin ito imbes na benepisyo. Kung personal ang impormasyong ito sa iyo, dahil talaga naman. Maraming senior ang nagdaranas ng matagal nang hindi alam na isang maliit na gawi sa gabi ang nagpapalala ng kondisyon. Manatili ka at siguraduhing nakalike ang video at nakasubscribe sa Gintong Sustansya, dahil ipapakita ko sa susunod ang pinakaligtas at pinakamatalinong paraan para ma-enjoy pa rin ng mga senior ang lemon water, nang hindi sinasakripisyo ang tulog, ginhawa o kaligtasan. Ngayon, lilipat tayo mula sa kung ano ang huwag gawin patungo sa kung ano talaga ang gumagana. Ang layunin dito ay hindi alisin sa iyo ang lemon water, kundi tulungan kang gamitin ito sa paraan na tunay na sumusuporta sa katawan mo, lalo na bilang senior. Ang pinakaligtas at pinakaepektibong paraan ng paggamit ng lemon water ay igalang ang natural na ritmo ng katawan. Ibig sabihin, inumin ito mas maaga sa araw, kapag ang sistema ng panunaw, bato, at nervous system ay handang humawak nito.
Ang umaga ang pinaka-ideal. Paggising mo, lumalabas ang katawan mula sa fasting state. Handa na ang panunaw. Mas responsive ang liver enzymes. Ang isang maliit na baso ng maligamam na tubig na may kalahating lemon ay banayad na nakakapagpasigla ng panunaw ng walang stress. Dito, nakaka-refresh ang lemon water imbes na nakakairita. Maagang hapon ay isa pang ligtas na oras. Aktibo pa rin ang metabolismo, epektibo pa rin ang pagtatrabaho ng bato, at may sapat pang oras bago matulog para maiproseso at mailabas ang mga likido. Ang pinakamahalaga ay kung gaano karami at gaano katapang ang lemon water. Hindi mas marami ang mas mabuti. Mas mabuti para sa senior ang moderation. Kalahating lemon ay sapat na. Hindi kailangan ng sobrang malamig na tubig. Ang malamig na inumin ay pwedeng makagulat sa panunaw, lalo na sa tumatandang tiyan. Mas banayad ang maligambam o room temperature na tubig. Iwasan ang malalaking baso. Iwasan ang concentrated lemon juice. Huwag laging idagdag ang lemon sa bawat inumin. Ang layunin ay suporta, hindi labis. Kung dati kang gumagamit ng buong lemon o umiinom ng maraming baso, mag-comment ka ng "I didn't know" sa ibaba. Ang ganitong paraan ay nagbibigay daan sa iyo para makuha ang mga benepisyo, vitamin E, banayad na detox support, at stimulasyon sa panunaw nang hindi nagdudulot ng reflux, presyon sa pantog, o pagkaabala sa tulog. Kung handa kang baguhin ang oras at dami ng lemon water matapos marinig ito, mag-comment ka ng "I will" ngayon din. Siguraduhing i-like ang video at manatiling nakasubscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang susunod na kabanata ay naglalaman ng pinakamahalagang patakaran na gusto ng mga doktor na tandaan ng mga senior, isang patakaran na nagpoprotekta sa tulog, nagpapababa ng pamamaga, at pumipigil sa mga problema sa gabi bago pa man ito magsimula. Ngayon, makinig ka ng mabuti, dahil ito ang patakarang pinakamahalaga sa lahat ng narinig mo sa video na ito. Kung may isang bagay ka lang tatandaan mula sa buong video, hayaan mo itong ito. Huwag kailanman uminom ng lemon water sa loob ng 3 oras bago matulog. Hindi 1 oras. Hindi 2 oras. 3 buong oras. Pinaigting ng mga doktor at sleep specialist ang patakarang ito dahil pinoprotektahan nito ang maraming sistema sa tumatandang katawan ng sabay-sabay. Nagbibigay ito ng sapat na oras para ma-empty ang tiyan. Pinapahinga nito ang antas ng asido. Pinapayagan ang mga bato na tapusin ang pagproseso ng likido bago matulog. At higit sa lahat, pinoprotektahan nito ang kakayahan ng utak na makapasok sa malalim at restorative na tulog. Ang tulog ay hindi lang pahinga. Ang tulog ay kapag naayos ang pamamaga. Ang tulog ay kapag naibabalik ang balanse ng hormones. Ang tulog ay kapag gumagaling ang mga tissue, na itataguyod ang memorya, at nare-reset ang immune system. Wala kahit anong inumin sa gabi ang makakapalit dito. Kapag iniinom ang lemon water napakalapit sa oras ng pagtulog, nakakaabala ito sa melatonin, ang hormone na nagsasabi sa katawan na oras na para matulog. Kahit bahagyang stimulasyon sa panunaw o pantog ay maaaring magpaliban sa paglabas ng melatonin o magpapaikli sa malalim na yugto ng tulog. Ang resulta, magaan na tulog, mas maraming paggising, at mas kaunting paggaling. Maraming senior ang naghahanap ng anti-inflammatory drinks, supplements, at remedies, habang walang alam na sinisira nila ang pinakamakapangyarihang anti-inflammatory tool na meron na sila, ang malalim na tulog. Kung mahalaga sa iyo ang pagprotekta sa tulog mo, mag-comment ka ng sleep ngayon din. Ang patakarang ito hindi sobra. Ito ay respetado. Ipinapakita nito na kailangan ng katawan ng katahimikan sa gabi, hindi stimulasyon. Isang simpleng hangganan lang ito, pero maaaring magpabago ng husto sa pakiramdam mo pagising mo sa umaga. Kung dati kang umiinom ng lemon water sa huling bahagi ng gabi, hindi ito pagkakamali. Impormasyon lang ito na hindi mo pa alam noon. Ngayon, alam mo na. Manatili ka at siguraduhing nakalike ang video at nakasubscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang huling bahagi ay pinagsasama ang lahat ng tinalakay at direktang nakikipag-usap sa iyo, sa katawan mo, at sa mga darating pang taon.
Huminga ka ng malalim at pakinggan ito ng mabagal dahil hindi lang ito tungkol sa lemon water. Ito ay tungkol sa iyo, sa katawan mo, at sa respetong nararapat sa yugtong ito ng buhay. Hindi ka sira. Hindi ka mahina. Hindi ka masyadong matanda. Ang katawan mo ay simpleng nagsasalita ng ibang lengguwahe ngayon. At kapag nakinig tayo sa katawan imbes na pilitin ang lumang gawi, nagiging malinaw ang lahat. Ang lemon water ay hindi kaaway. Hindi ito kailanman kaaway. Ang tunay na problema ay ang paniniwala na ang isang bagay na healthy ay walang patakaran. Pagkatapos ng 50, ang kalusugan ay hindi na tungkol sa paggawa ng mas marami, kundi paggawa ng tama at may karunungan. Ang timing ay nagiging gamot. Ang kamalayan ay nagiging proteksyon. Kung naranasan mo nang ma-frustrate, pagod, o nalilito dahil ginagawa mo ang tamang bagay, pero hindi pa rin nararamdaman ang pinakamainam na pakiramdam, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Maraming senior ang tahimik na sinisisi ang sarili, samantalang sa katotohanan, hindi nila kailanman tinuruan kung paano talaga gumagana ang pagtanda. Mahalaga ang gabi mo. Mahalagang tulog mo. Mahalagang kaligtasan mo. Isang maliit na gawi, kapag ginawa sa maling oras, ay maaaring tahimik na nagnanakaw ng pahinga, nagpapataas ng pamamaga, at nagpapahina sa katawan. Pero ang parehong gawi, kapag ginawa sa tamang oras, ay maaaring sumuporta sa enerhiya, panunaw, at kalinawan ng isip. Ito ang kapangyarihan ng pag-unawa. Kung binuksan ng video na ito ang mata mo, mag-comment ka ng i-understand na sa ibaba. Hayaan mo itong maging pangako sa sarili na poprotektahan mo ang gabi mo, igagalang ang ritmo ng katawan mo, at pipili ng mga gawi na tunay na makakatulong sa iyo. Kung hindi mo pa nagagawa, itap ang thumbs up at i-subscribe ang Gintong Sustansya. Ang channel na ito ay umiiral para sa isang dahilan, tulungan kang maging mas malakas, mas matalino, at mas malusog habang tumatagal ang panahon. At bago ka umalis, ibahagi ang mensaheng ito sa isang tao na lampas 50. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa malasakit. Ang magandang tulog ay hindi luho. Ito ay kaligtasan. At ang karunungan, kapag ibinahagi, ay nagiging regalo. Salamat sa pananatili hanggang sa dulo. Karapat-dapat ang kalusugan mo.